Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kailan mo nga ba matatawag na biktima ang isang tao? Kapag sila'y naaabuso ng walang kalaban-laban? O kapag sila'y tumahimik dahil sa takot at hinayaan na lang na masaktan ng sarili ng paulit-ulit? Ikaw, minsan ka na bang naging biktima ng mapagsamantalang mga tao sa paligid mo? Dear Mama Mia, ang sabi nila, sa bawat malakas na bagyong dumarating sa buhay natin, ay palaging may kapalit na maaliwalas at maliwanag na isang umaga. Yung mapapabuntong hininga ka na lang ng malalim at mapapa-thank you kay Lord para sa napakagaan na pakiramdam pagkatapos ng malakas na unos ng pagsubok sa buhay mo. At naniniwala ako doon, Mama Mia. Dahil hindi lang isa o dalawang bagyo ang minsang dumaan sa buhay ko. Maraming sila. Pero lahat ng yun ay kinaya ko naman na lampasan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Sandra. 25 years old at nagtatrabaho bilang published writer sa isang kilalang publishing company na hindi ko na po banggitin ang pangalan. Para na rin po maitago ang ilang impormasyon tungkol sa aking sarili. Mama Mia, matagal niyo na akong avid listener. At isa po kayo sa dahilan kung bakit at paano ako nagsimulang mangarap noon na maging isang manunulat. Kayo po at ang mga nakaka-inspire na kwento ng buhay ng ating mga kabarangay ang nagtulak sa akin para magpadala ng sulat ngayon at ibahagi ang kwento ng buhay ko. Dahil kagaya nila, gusto ko rin pong makapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabarangay at kapuso nating nakikinig. Hayaan niyo po akong simulan ang aking kwento noong ako'y bata pa lang. Isa akong anak sa pagkadalaga ng mama ko, Mama Mia. Nasa 4th year college daw siya nang ipinagbuntis niya ako pero hindi daw siya pinanagutan ng papa ko. Na kahit kailan ay hindi na niya nakita pa muli. Kaya isang taon daw munang huminto si mama sa pag-aaral noon. Mabuti na lang daw at mabait ang nanay niya at sinuportahan ang pagbubuntis niya hanggang sa makapanganak na nga siya. Bumalik siya sa pag-aaral habang ako naman ay inaalagaan ng lola ko noon na nasa probinsya, Mama Mia. At nang makatapos nga ng college si mama ay nagkaroon kaagad siya ng maayos na trabaho at hindi po nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng bago at sarili niyang pamilya. Sa totoo lang, Mama Mia, noong bata pa ako ay hindi ko talaga masyadong tanda ang mukha ng mama ko. Hindi niya kasi ako masyadong dinadalaw sa bahay ni Lola. At kung dumadalaw man siya ay hindi niya ako masyadong kinakausap o kahit niyayakap man lang. 8 years old ako nang mamatay ang lola ko, Mama Mia, na matagal na nag-aalaga sa akin. At sa halos 2 taon mula nang mawala siya ay naranasan ko kung paano ako pagpasapasahan ng mga kamag-anak ko. Dahil kung kani-kanino na lang ako pinapaalaga ni mama para lang hindi niya ako masama sa masaya niyang pamilya.
dyan? Sandali lang po, Mama. Medyo masakit na po kasi itong paa ko eh. Masikip po kasi itong suot kong sapatos. Paano hindi sasakit yan? Sinabi ko na sa'yo kanina magtsinelas ka na lang, di ba? Tapos ngayon magre-reklamo ka. Wala na po kasi akong maayos na tsinelas kaya ito na lang pong lumang sapatos ang isinuot ko. O siya, bilisan mo na ang paglalakad. Ang dami mo pang sinasabi. Aray! Ang sakit ng tuhod ko! Aray ko! Ano ka ba naman, bata ka? Kung kailan naman talaga malapit na tayo, tsaka ka pa mag-iinarte ng ganyan. Sorry po, Mama. Hindi ko po kasi nakita na may bato pala dito kaya po nasubsob ako. Bilisan mo na at huwag ka na mag-inarte dyan. Nakikita mo ba yung pinto na kulay brown doon sa dulo? Opo. Yun na ang bahay na pupuntahan natin kaya tumayo ka na dyan. Hindi kita bubuhatin dahil dala-dala ko tong bag mo na may lamang mga damit mo. Sige po, Mama. Talaga namang bata ka? Mainit na nga ang panahon, sinasabayan mo pa ng katangahan mo. Sa wakas, nandito na rin tayo sa bahay ng tita mo. Tao po! Ate! Tao po! Hello po, tita. Nandyan ba ang mami mo? May usapan kasi kami na ngayong kuya hatid tong si Sandra dito sa bahay ninyo. Ay, wala po eh. Pero naibili niya po sa akin na ngayon nga raw po kayo darating ni Sandra dito sa bahay. Pasok po muna kayo. Naku, hindi na. May lalakarin pa rin kasi ako. Pasuyo na lang ako nitong bag ni Sandra. Oh, nasa loob na rin ito yung sobre ng pera na usapan namin ng mami mo, ha? Sige po, ipapasok ko na rin po ito sa loob. Sandra, halika, pasok ka na. Mainit dyan sa labas. O Sandra, sumunod ka sa Kuya Ryan mo. Magpapakabait ka rito at huwag ka magiging pasaway kundi malilintikan ka sa akin. Mama, hindi po ba pwedeng sa inyo na lang ako sumama? Hindi nga pwede. Hindi ka ba marunong makaintindi? Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Hindi ka pwede sa bahay namin. Pero magpapakabait naman po ako. Promise po. Lahat ng iutos ninyo sa akin, gagawin ko po. Magiging masipag po ako, kagaya po sa bahay ni na Lola. Ang tigas din naman ang ulo mo, no? Hindi ka nga pwede sa amin, kaya tumigil ka na dyan sa pag-iinarte mo. Pumasok ka na dun sa loob ng bahay kung ayaw mo masaktan ka pa sa akin dito. Pasok! Mama! Sinabi nang pumasok ka na eh! Mama Mia, kagaya po ng nabanggit ko kanina, ay never kong na-experience ang yakapin ako ng mama ko. Puro sigaw at minsan ay pananakit lang ang nakukuha ko sa kanya noon. Pero kahit ganun siya sa akin, mahal na mahal ko pa rin po si mama. Dahil palaging sinasabi sa akin noon ni Lola noong nabubuhay pa siya, na mahal naman daw ako ni mama. May dahilan lang daw talaga kung bakit ayaw niya akong isama sa bago niyang pamilya. Iyon ay dahil hindi alam ng asawa at mga anak niya na nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga. Maswerte pa rin daw ako kay mama kasi hindi niya ako pinalaglag noon. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko sa kanya. Kahit madalas ay malupit siya sa akin, alam kong utang ko pa rin sa kanya ang buhay ko. Mama Mia, mabait naman ang tita ko na pinagbili na ni mama na mag-alaga sa akin. Nang umuwi nga po siya sa bahay at nakita niya akong umiiyak, ay kaagad niya akong niyakap at sinabi na wag na daw akong malungkot. Meron po palang 2 anak na lalaki ang tita ko. Pero ang panganay niya po ang palaging wala sa bahay. Matagal na rin pong patay ang asawa niya kaya masipag siyang magtrabaho para sa 2 anak niya. At dahil araw-araw din pong nasa trabaho si tita, ang bunso niyang anak na si Kuya Ryan ang palagi kong kasama sa bahay. Ang alam ko kasi ay huminto siya ng pag-aaral kaya naging tambay na lang siya. Mabait naman po siya, Mama Mia. At akala ko, isa siya sa mga tao na magpaparamdam sa akin ng pagmamahal mula sa isang pamilya.
Uy, parang ang bango ng naamoy ko ah. Gising ka na pala, Kuya Ryan. Sakto kasi naghahain na ako para sa tanghalian natin. Wow, sinangag, pritong hotdog tsaka itlog. Ikaw ba nagluto ng mga to? Ay hindi po, yung mami niyo po ang nagluto nito kanina. Medyo kakaalis lang po niya at ang bili niya po sa akin, maghain na raw po ako kasi ganitong oras daw po kayo gumigising. Ah, ganun ba? Akala ko pa naman ikaw ang nagluto. Hindi po ako marunong magluto eh, pero naglalaban na po ako. Sinabay ko na rin po palang labhan yung ibang basahan kanina pagkatapos kong maligo. Kaya pala may naaamoy ako na ibang mabango eh. Hindi pala yung ulam yung naaamoy ko. Ikaw pala, Sandra. Mabango lang po talaga yung sabon sa banyo, kuya. Tsaka kuya, huwag niyo na pong amuyin yung leg ko kasi medyo nakikiliti po kasi ako eh. Ang bango-bango mo kasi. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tsaka bakit naman ganito kaikli ang suot mo? Siguro nagpapakyut ka talaga para sa akin, no? Ikaw bata-bata mo pa, marunong ka na ng mga ganyang bagay Malandi ka rin no? Naku, hindi po. Bigay lang po sa akin to ni tita kagabi kasi wala naman po akong masyadong damit na dala. Ikaw naman, kunwari ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo lang talaga magpakyut sa akin. Huwag kang mag-alala, Sandra. Effective lahat ng ginagawa mo. Alam mo, para sa akin, amoy mo pa lang. Tumitigas na yung mga laman ko eh. Kuya, huwag niyo pong itaas ang laylayan ng duster ko. Ano ka ba? Huwag kang nga maingay dyan. Umupo ka na lang dyan sa upuan. At hayaan mo ako sa ginagawa ko dito. Pero kuya, mali po to eh. Ayoko po nito. Tama na po. Ano bang mali? Wala pa nga akong ginagawa eh. Tsaka huwag kang mag-alala, Sandra. Magugustuhan mo tong gagawin ko sa'yo, sure ako. Maya-maya lang makikita mo. Hindi mo lang makikita, mararamdaman mo pa. Kuya, ayoko po talaga. Bitawan niyo na po ako. Tigilan niyo na po ang ginagawa niyo sa akin. Huwag niyo pong ibaba yung duster ko. Alam mo, nabubwisit na ako sa'yo Ikaw kapag hindi ka pa tumahimik dyan, malilintikan ka talaga sa akin. Pero ayoko po talaga ng ginagawa ninyo sa akin. Parang awa niyo na po. Papasok na lang po ako sa kwarto ko. Ah, kaya pala nag-iinarte ka dyan. Kasi gusto mo sa kwarto natin gawin to. Pwes, halika dito, tara. Halika sabi, sumama ka sa akin sa kwarto. Kuya, please. Ayoko Doon natin po gagawin talaga. to. Para mas komportable ka. Ayun na po. Bitiwan niyo po yung braso ko. Nasasaktan na po ako, kuya. Alam mo, mas masasaktan ka kapag hindi ka sumama sa akin. Parang awa niyo na po. Aray ko. Ayoko po talaga. Ayaw mong tumahimik Sandali. O ano? Nakikita mo tong kutsilyo na hawak ko? Ha? Hindi ako magdadalawang isip na isaksak sa ito. Ano? Isang iyak mo pa talagang ibabaon ko to sa leeg mo. Hindi ako nagbibiro, Sandra. Ang tagas ng ulo mo Sige, magingay ka pa. Talagang tatapusin kita ngayon. Halika na dito. Sumama ka na sa akin kung ayaw mong masaktan. Hindi ako nagbibiro sa'yo, Sandra At makinig ka sa akin mabuti. Tatandaan mo to Huwag na huwag kang magsusumbong sa gagawin natin. Kung hindi lang kita sasaktan. Pati mama mo, tatapusin ko rin. Naintindihan mo? Halika na! Dalihan mo na! Pumasok na sa kwarto! Dami mo pang arte. Gusto mo rin naman to. Mama Mia, kahit 10 taong gulang pa lang ako ng mga panahon na yon,
ay alam kong mali talaga ang gustong mangyari ni Kuya Ryan. Sinubukan ko pang sumigaw para humingi ng tulong. Pero sinuntok niya ako sa tiyan. Kaya nang hina na ako at tuluyan na niyang naisakatuparan ang kahalayan na gusto niyang gawin sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang habang takip niya ang bibig ko at ginagawan niya ang kababuyan ng katawan ko. Kaming dalawa lang kasi ang tao noon sa bahay at medyo malayo din ang ibang kapitbahay mula sa amin. Masyado ring malaki si Kuya Ryan kumpara sa patpatin kong katawan kaya hindi ko na nagawang manlaban pa. Gabi na rin po nang makauwi sa bahay si Tita Mama Mia. Pero hindi ko na nagawang magsumbong pa sa kanya. Takot na takot kasi ako sa lahat ng pagbabanta sa akin ni Kuya Ryan. Takot ako noon na baka patayin niya ako, pati na rin si Mama. At kagaya ng gusto niya, ay hindi ko pinahalata kay Tita na may kahalayan siyang ginawa sa akin ng araw na yon. Kaya tahimik na lamang akong umiyak ng umiyak sa loob ng maliit kong kwarto. Tahimik akong nagdadasal na sana hindi na mangyari ulit yun. Mama Mia, hindi ko na ulit sinuot ang duster na binigay sa akin ni Tita. Kahit summer pa noon, palagi na lamang akong nakasuot ng pantalon at malalaking t-shirt. Pero kahit ibalot ko pa yata sa makapal na kumot ang buo kong katawan, ay mauulit at mauulit pa rin ang kahalayan na ginagawa sa akin ni Kuya Ryan. Ginagawa niya po yun kapag kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Nagumpisa sa isang beses sa isang linggo hanggang sa halos araw-araw na niya akong ginagalaw. Lalo na sa gabi, Mama Mia. Kapag tulog na ang lahat at malalim na ang gabi ay pinapasok niya ako sa aking kwarto. Kahit nilalak ko yung pintuan ay nagagawa pa rin niyang buksan dahil meron siyang susi para sa buong bahay. Mama Mia, gustong gusto ko na talagang magsumbong sa tita o sa mama ko. Gusto ko nang itigil ni Kuya Ryan ang kababuyan na ginagawa niya sa akin noon. Pero natatalo talaga ako ng takot na baka tutuhanin niya ang pagbabanta niya sa akin. At gawan niya ako ng masama at ang mama ko kagaya ng paulit-ulit niyang pananakot. Tita! Hello po! Mabuti po't napadalaw kayo. Pasok po muna kayo. Nandyan ba ang mami mo? Siya kasi ang pakay ko ngayon eh. Naku, wala pa po eh. Namalengke po. Pero mga ganitong oras po, pauwi na siya. Sandali lang po tita, ay pagtitimpla ko po kayo ng juice. Mama! Oo, huwag ka namang tumakbo papalapit sa akin. Baka naman madapa ka uli kagaya ng dati. Mabuti po at dinalaw niyo ako dito. Huwag ka nga masyadong madrama, ha? Hindi ikaw ang pakay ko, kundi ang tita mo. Tsaka alisin mo nga yung pagkakayakap mo sa akin at maalinsangan ng panahon. Sorry po. Na-miss ko lang po kasi talaga kayo eh. Sus! Halos 3 buwan pa lang mula nung iwang kita rito. Tsaka ano ba yung pasa mo sa braso mo? Saan ka na naman ba sumusuot kapag naglalaro ka? Nako tita, yung batang yan napakalikot po. Tsaka may pagkalayas. Palaging nakatambay sa labas kapag wala pong pasok sa eskwela. Kaya nga po palaging napapagalitan ni mami yan eh. Hindi naman po eh. Anong hindi? Di ba nung isang araw lang sinabihan ka ni mami na dumiretso sa bahay pagkatapos ng klase nyo? Pero anong ginawa mo? Tumambay ka pa doon sa bahay ng kaklase mo na may tindahan. Oh, akala ko ba magpapakabait ka rito, Sandra? Bakit nagpapasaway ka pala dito sa bahay ni Ryan? Isang beses lang naman po nangyari yun. Ang sabihin mo, mabait lang talaga si mami kaya hindi ka madalas na pinagagalitan.
Tita, mabuti na lang po talaga at palagi ako nandito sa bahay dahil kung hindi, wala po magbabantay sa lakwatserang batang yan eh. Ito nga po pala tita yung juice nyo. Tita, bibili lang po pala ako ng merienda natin sa labas. Babalik din po ako kaagad. Sige po. Sige, salamat. Mama, gusto ko na pong umalis dito. Sama niyo na po ako sa inyo. Ang tigas din naman ng ulo mong bata ka. Kung dito pa nga lang sa bahay ng tita mo, nagiging pasaway ka na. Ano pa kapag nasa akin ka na? Promise po, hindi po talaga magiging matigas ang ulo ko. Susundin ko po lahat ng sasabihin niyo sa akin. Hindi ka nga pwede sa bahay namin. Hindi mo ba talaga naiintindihan yun? Pero Mama, si Kuya Ryan po kasi... O anong meron sa pinsan mo? Mama, pinapasok niya po ako lagi sa kwarto ko kapag gabi na. Palagi niyo po akong ginagawa ng masama kapag kaming dalawa lang po yun nandito sa bahay. Ano? Mama, pinipilit po ko ni Kuya Ryan. Pinagsasamantala niya po ako. Tumahimik ka nga dyan, ha? Tumigil ka dyan sa pag-iyak mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Pwede ba, Sandra? Itigil mo nga yung pag-iimbento mo ng kwento. Nakakaya sa tita mo. Nakikitira ka na nga lang dito sa kanila kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Mama, pakinggan niyo naman po ako. Hindi po talaga ako nagsisinungaling. Gabi-gabi po talaga akong pinapasok ni Kuya Ryan sa kwarto ko at ginagawan po ng masama. Sabi nang tumigil ka sa pag-iyak mo. Sandra, wala kang pagsasabihan ng kahit na ano tungkol dito, ha? Itigil mo yung pag-iimbento mo ng kwento kung ayaw mong pulutin ka na lang sa lansangan. Dahil walang maniniwala sa kahit na anong sasabihin mo. Tandaan mo yan, Sandra! Wala! Mama Mia, ng mga panahon na yun, pakiramdam ko talaga ay mag-isa na lang ako sa mundo. Kahit nandyan si Mama o ang ibang kamag-anak namin, ay hindi ko naman sila matawag na pamilya ko. Dahil ni konti ay wala akong naramdaman na pagmamalasakit o pagmamahal mula sa kanila. Oo, mabait ang mami ni Kuya Ryan sa akin kapag nag-aabot sa kanya ng pera si Mama. Pero kapag nade-delay ang bigay ni Mama ng pera, ay ako naman ang pinagbubuntunan niya ng init ng ulo niya. Kaya nga po, hindi ko na rin sinubukan pa na sabihin sa kanya ang ginagawa sa akin ng anak niya. Dahil baka pareho lamang silang mag-isip ni Mama at sabihin pa na nagsisinungaling lang ako at nag-eembento ng kwento. Tumagal po ng 3 taon ang pagtira ko sa bahay ng tita ko, Mama Mia. At sa loob ng 3 taon na yun ay paulit-ulit akong nagawang pagsamantalahan ni Kuya Ryan. Wala akong sinabihan o kahit na sinong pinagsumbungan dahil alam ko naman na wala ring maniniwala sa akin. Hanggang sa kinailangan na naman akong ipasa ni Mama sa ibang kamag-anak namin dahil nagdesisyon ng magtrabaho sa abroad ang tita ko. Inihatid ako ni Mama sa bahay ng isa ko pang lola. Kapatid siya ng lola ko na dating nag-aalaga sa akin. At masasabi ko na hindi sila pareho ni Lola. Dahil parang wala ring pakialam sa akin ang lola ko kagaya ni Mama. Magkasama man kami sa iisang bahay ay hindi naman kami madalas na mag-usap. Pero nagpapasalamat na rin ako, Mama Mia, dahil kahit papaano ay naputol na ang kademonyohan na ginagawa sa akin ng pinsan ko. Kaya naman pinilit ko na lang nakalimutan ang masalimuot na parte ng iyon ng buhay ko. Mama Mia, masakit at mahirap pero ayoko nang paguluhin pa ang sitwasyon at pamilya namin.
pinilit ko na lang na maging masaya kasama ang lola ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay nakatakda pala na maulit ang lahat noong nag-18 years old na ako. Hindi ka pa ba tapos magpalinis ng ngipin dyan sa dentista mo? Ang tagal mo na naghihintay dyan ah. Hindi pa po, Mama. Pero ako na po yung susunod na pasyente ni Doktora. Napakatagal naman yan. Hindi na kita mahihintay na matapos dahil kailangan ko na ring umalis. Pero di po ba kakain pa tayo sa labas bago kayo umalis? Dapat oo, dahil kanina pa ako nagugutom. Pero napakatagal mo nga dyan sa dentista mo, kaya mauuna na akong umalis na makauwi na rin ako sa bahay namin. Ibig sabihin po, hindi niyo na rin ako masusundo mamaya? Bakit? Hindi ka ba makakauwi sa bahay ng lola mo nang mag-isa ka lang? Ang tagal-tagal mo na dito sa Maynila, naliligaw ka pa rin? Inisip ko lang po na baka pwede po tayo magkasama na kumain mamaya. Kahit saglit lang, Mama. Alam mo, kung hindi ka nagtagal dyan sa klinik na yan, baka pwede pa. O bakit naman kasi naisipan pa ng lola mo na ipabraces yung mga ngipin mo? O sige na, ibababa ko na tong tawag. Sige po, Ma. Binaba niya ka agad? Yan, lumabas na yung huling pasyente ni Doktora. Baka pwede na akong pumasok sa loob ng klinik niya. Good afternoon po, Doc. Good afternoon din sa'yo. Ikaw na ba ang next patient ko? Pasok ko na at tatapusin ko lang itong sinusulat ko. Hindi po ba darating si Doktora ngayon? Siya po kasi yung palaging naglilinis ng ngipin ko tsaka nag-a-adjust ng braces ko. Wala siya eh. May pinuntahan na seminar. Ah, ganun po ba? Oo. Binili naman niya sa akin ang mga pasyente niyang nakaschedule ngayon. Pero yung assistant ko, kakatawag lang kanina para sabihin na may emergency sa bahay nila. Kaya hindi siya makakapasok. Ay, mag-isa lang tuloy ako ngayon dito sa klinik. Mabuti na lang talaga at hindi masyadong marami ang pasyente. Kaya hindi ako nahihirapan. Halika na dito sa may dental chair natin. Sige po, Doc. Ihiga ko na tong dental chair para maging mas komportable ka. Gaano katagal ka na nga palang pasyente ng misis ko? Magkakalahating taon pa lang po. Bago lang pala. 18 years old ka pa lang, hindi ba? Opo, Doc. Alam mo, malusog ka. Malaking bulas ka para sa 18 years old. Doc, bakit niyo po binubuksan yung botones ng blouse ko? May titignan lang ako. Huwag kang mag-alala. Parte to ng pag-e-examine ko sa'yo. Siguro po, babalik na lang po ako. Hindi. Diyan ka lang. Dahil mabilis lang to. Pero Doc, kailangan ko na pong… Pagbigyan mo na ako. Saglit lang naman to eh. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na mag-e-enjoy ka din dito. Doc, ayoko po. Sus! Narinig ko na yan. Tumahimik ka na lang dyan at hayaan mo ako sa gagawin ko sa'yo para mawala ang sakit ng pag-adjust ko dito sa bakal sa mga ngipin mo. Saglit lang to. Masasarapan ka rin. Doc! Huwag po, Doc! Mama Mia, kagaya ng nangyari noon sa bahay ni na Kuya Ryan, ay wala na ulit akong nagawa pa kung hindi hayaan na gawin sa akin ng dentista ang lahat ng gusto niyang gawin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit palagi kong naririnig sa kanila ni Kuya Ryan na masisiyahan o mag-e-enjoy ako sa gagawin nila. Pero kahit kailan ay hindi naman nangyari yun. Dahil wala po akong ibang naramdaman kung hindi sakit at pandidiri sa sarili ko at sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nga akong pagsamantalahan ng dentista ko, Mama Mia, ay pinagbantaan niya ako na wag raw akong magsusumbong sa kahit na sino. Dahil kapag ginawa ko raw yun, ay sisiraan niya ako at si Mama sa mga katrabaho nito.
Marami raw siyang koneksyon at alam niya kung saan nagtatrabaho ang mama ko. Sinabi niya rin na close daw siya sa boss ni mama. Kaya kayang-kaya niya raw na ipatanggal sa trabaho ang mama ko. Kagaya ng dati, Mama Mia, ay wala po akong kahit na sinong pinagsabihan ng tungkol sa nangyari. Muli kong sinarili ang pag-iyak ko pati na rin ang lahat ng sakit na naranasan ko sa kamay ng dentista na yon. Gustuhin ko man na may mapaglabasan ako ng bigat ng nararamdaman ko, Mama Mia. Pero isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Meron pa bang tao na maniniwala sa akin sa lahat ng sasabihin ko? Pipiliin kaya nila akong paniwalaan? Mama Mia, hindi na ako nagsumbong pa sa ginawang kahalayan sa akin ng dentista ko. Pero hindi na rin ako bumalik pa sa klinik niya. Hindi naman ako nahirapan na maghanap ng bagong dentista para sa bakal na nasa ngipin ko. Kaya lang, nahirapan po akong kalimutan ang sakit na para bang naging peklat na sa dibdib ko dahil sa ginawa ng dentistang yun sa akin. Naging dahilan yun para mamuhi ako sa mga lalaki. Pakiramdam ko noon ay wala silang ibang gustong gawin sa ating mga babae kung hindi ang gawin lang ang napampalipas ng oras at parausan nila. Kaya nga dumating ako noon na kung kani-kaninong lalaki na lang ako nakikipagrelasyon at ang masama pa doon, Mama Mia, ay kung kani-kaninong lalaki na lang din ako sumasama at nakikipagtalik. Kaya may oras noon na kapag gumigimik ako kasama ang barkada ko at nalalasing ako, ay wala na akong pakialam pa sa kung ano man ang gawin sa akin ng lalaking makikilala ko sa gabi na yon. Dahil pare-pareho lang naman sila. Mga walang respeto sa babae at walang ibang gustong gawin kung hindi ang magamit at pagsamantalahan ng katawan ng isang babae. Naging pariwara talaga ang buhay ko noon, Mama Mia. At dahil maluwag naman sa akin ang lola ko at walang pakialam si mama sa akin, nagagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Nasaan ako? Tsaka, kaninong kwarto to? Sakit ng ulo ko. Hindi ko na matandaan kung sino yung huling nakausap ko kagabi sa bar. Pero teka, bakit suot ko pa rin tong sando at palda ko? Mabuti naman at gising ka na. Ito, may dala akong pagkain at mainit na kape. Sino ka? Ako si Vincent, yung kasayaw mo kagabi sa bar. Sandra ang pangalan mo, di ba? Oo. Inumin mo muna tong kape para mainitan ng sikmura mo. Tapos kainin mo na rin tong tinapay para pwede mo nang isunod tong gamot. Sigurado kasi ako na sasakit ang sobrang ulo mo dahil sa dami ng alak na nainom mo kagabi. Paano pala ako napunta sa lugar na to? Tsaka nasan ba ako? Nandito ka sa bahay ko. Yung mga kasama mo kasi kagabi, iniwanan ka. Tapos yung ID na dala mo, wala naman nakasulat na address. Hindi ko tuloy alam kung saan ka ihahatid. Kaya nagbagandang loob na lang ako na dalhin ka muna dito sa place ko. Iniwanan na naman pala ako ng mga kabarkada ko. Buwisit talaga yung mga yun. Actually, parang may kanya-kanya kasi silang date kagabi. Kaya siguro nakalimutan ka na nila. Mabuti na lang talaga at nakita kita dun sa may parking lot ng bar. Suka ka ng suka kaya nilapitan na kita nun. Yun bang dahilan kung bakit hindi ko nasuot yung jacket ko? Oo, nasukaan mo rin kasi ang manggas ng jacket mo kagabi. Pero huwag ka mag-alala, nilabahan ko na kanina pa. Saka mainit naman sa labas. Baka matuyo rin agad yun bago ka umalis dito sa place ko. Vincent ang pangalan mo, di ba? Oo, tama ka. May tanong lang ako sa'yo. Nag-sex ba tayo kagabi?
Ano klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi kung oo o hindi. Napakasimple lang naman ng tanong ko eh. Okay, fine. Hindi tayo nag-sex at walang nangyari na kahit na ano sa ating dalawa kagabi. Talaga? Oo nga, wala talaga. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Wala lang. Naisip ko lang na babae ako. Maganda naman ako. Tsaka hindi ka makikipagkilala at makikipagsayaw sa akin kagabi sa bar kung hindi mo naman ako type, di ba? Pero bakit wala kang ginawa sa akin kagabi? Ginawang ano? Alam mo na yun. Ito naman, parang hindi kagad nagagets yung mga sinasabi ko. Gets ko naman talaga, binibiro lang kita. Alam mo Sandra, kahit babae ka pa, maganda ka at type talaga kita, hindi ko pagsasamantalahan yung pagkalasing mo, no? Saka bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman ako kriminal. Sa bagay, tama ka doon. Pasensya ka na pala sa naging abala ko sa'yo mula pa kagabi. Wala yun. Huwag mong isipin yun. Dahil hindi ka abala sa akin. Inumin mo na yung kape mo. Baka lumamig na yan bago mo pa makalahati. Sige, salamat ulit. Mama Mia, sa totoo lang ay medyo nagtataka ako sa nangyari nung araw na yon. Parang may mali. Noon lang kasi ako nagising sa isang lugar na may suot pa akong maayos na damit at dinalhan pa ako ng breakfast in bed. Mabilis kasi talaga akong malasing, Mama Mia. Kaya kapag gumigimik kami ng mga kabarkada ko at pare-pareho na kaming lasing, nagigising na lang ako kinabukasan na nasa isang lugar o kwarto na ako. At wala na akong kahit na anong damit habang katabi ang isang lalaki na wala ring suot. Hindi ko na rin ginagawang big deal yun kasi alam ko naman sa sarili ko na wala nang mawawala pa sa akin. Kaya mas ine-enjoy ko na lang ang buhay at katawan ko kasama ang iba't ibang lalaki. Pero Mama Mia, sa lahat ng lalaking nakilala ko sa bar ay si Vincent po ang pinakakakaiba. Ramdam mo kasi ang sincerity niya nung mag-usap kaming dalawa sa bahay niya. Noon lang din ako nakaramdam ng respeto mula sa ibang tao. At aaminin ko na type ko rin talaga si Vincent. Kaya naman natapos ang araw na yon na nagkapalitan kaming dalawa ng mga cellphone numbers namin. Naging madalas po ang pagtitext at tawagan namin ni Vincent, Mama Mia. Pinupuntahan niya rin ako sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral para sunduin ako. At habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging close na dalawa. Kaya lang Mama Mia, sa sobrang close namin ni Vincent sa isa't isa ay nagsimula na akong malito sa kung ano ba talaga kami para sa isa't isa. Madalas kaming magka-text ng mga salitang I miss you, gusto na kitang makita ulit, at umaabot na rin sa pagpapalitan namin ng message na I love you. Gusto ko nang i-assume noon na may relasyon na kaming dalawa talaga. Kaya lang pinipigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Dahil lang nasa isip ko noon, kung gusto talaga ako ni Vincent, bakit hindi pa rin niya ako niyayaya na magmotel kami? Para may mangyari na sa aming dalawa. Kaya naman hindi ko talaga tinatak sa isip ko na gusto o mahal ako ni Vincent. Hanggang sa isang beses na nagbar kami ng mga kaibigan ko at nalasing ulit ako. Hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko noon at napansin ko na lang na may kahalikan na akong ibang lalaki. Mama Mia, biglang sumulpot noon si Vincent at pagkatapos niyang suntukin ng lalaki na hindi ko matandaan ang pangalan, ay hinila niya ako palabas ng bar. Pwede ba, Vincent? Bitiwan mo ang kamay ko.
ako dadalhin? Uuwi na tayo. Ihatid na kita sa bahay nyo. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa kaya bitiwan mo na ako. Sandra, ano bang problema mo? Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Baka ikaw ang dapat kong tanungin, Vincent. Anong problema mo at umaarte kang boyfriend ko, ha? Iniisip ko lang ang kalagayan mo. Nag-aalala ka? O pakialamero ka lang talaga? Magkalinawan nga tayo ngayon. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, ha? Bakit ba palagi ka nalang buntot ng buntot sa akin? Hindi pa ba malinaw? Hindi mo pa rin ba talaga nagigets? Ang alin ba? Diretsahin mo na lang kasi ako sa gusto mong sabihin. Gusto kita, Sandra. Matagal na. Sinabi ko naman sa iyo yun dati pa, di ba? Ha? Talaga ba? O bakit hindi ko naman nararamdaman? Ano pa bang kulang dun sa mga ginagawa ko para sa'yo? Nag-effort naman ako Sinusundo kita sa school. Tinetext at tinatawagan kita palagi. Dinadalaw pa kita dun sa bahay nyo. Kaya akala ko okay na tayong dalawa. Tapos bigla na lang kita makikita na may kahalikan ng ibang lalaki. Dahil wala nga akong alam sa kung ano man yung lecheng nararamdaman mo para sa akin. Oo! Sinasabi mo sa akin na gusto mo ko pero paano mo naman papatunayan yun kung hindi mo man lang ako hinahalikan? Ilang buwan na tayo nagde-date pero ni isang beses wala pa nangyayari sa ating dalawa. Ni hindi mo man lang ako niyayayang magmotel para makipag-sex ako sa'yo. Bakit ko naman gagawin yun kung kaya ko namang iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko sa ibang paraan? Dahil yun lang naman ang gusto ninyo sa aming mga babae, di ba? Yun lang naman ang habol ninyo sa akin. Yung may kama ako at magamit yung katawan ko. At pagkatapos, bigla-bigla yun na lang akong iiwanan kapag nagawa niyo na lahat ang gusto niyo sa akin. Sandra, ano bang sinasabi mo? Pare-pareho lang naman kayo mga lalaki. Pare-pareho lang kayo ng habol sa akin. Isa lang ang gusto ninyo at yun yung babuyin ako. Hindi totoo yan, Sandra. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo sa mga nakaraan mong relasyon pero iba ako sa kanila. Paano ka naging iba sa kanila? Lalaki ka rin naman, di ba? Mataas ang respeto ko sa mga babae lalo na sa'yo. Kaya nga ayoko na maramdaman mo na gusto ko kaagad na may mangyari sa ating dalawa. Dahil ayokong isipin mo ang mga bagay na yan. At gusto ko na mas makilala pa natin ang isa't isa sa mas malalim na paraan. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa akin. Vincent, marami ka pang hindi alam tungkol sa buhay ko at sa mga pinagdaanan ko. At sigurado ako na kapag nalaman mo lahat yon, pandidirihan mo lang ako. Kaya nga ayoko madaliin ang lahat sa'yo dahil gusto ko rin na mas makilala mo pa ako. Pero isa lang ang sinisiguro ko sa'yo, Sandra. Mahal kita at seryoso ako sa nararamdaman ko. Kaya kung ano man ang nakaraan na sinasabi mo, kaya kong tanggapin ang lahat. Kaya please lang, maniwala ka naman sa akin na nirirespeto kita at hindi ako kagaya ng ibang lalaki na dumaan sa buhay mo. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo na mahal kita, Sandra. Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Vincent ng gabing yun. Yung mga salitang respeto at pagmamahal na nararamdaman niya para sa akin. Kaya pala hindi niya kaagad ako niyayaya sa isang maliit na kwarto para may mangyari sa aming dalawa. Kaya pala na hindi pa niya ako hinahalikan kahit na sinasabi niya na gusto niya ako. Kaya hindi niya sinamantala ang pagkakataon noon para magalaw ako dahil mataas ang respeto niya sa mga babae. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakilala ako ng isang lalaki na kaya akong respetuhin, Mama Mia. Yung lalaki na kaya akong mahalin sa kabila ng mapapait na pinagdaanan ko. Sinabi ko na rin kasi sa kanya, Mama Mia, ang lahat ng nangyari sa akin sa kamay ng pinsan ko at ng naging dentista ko noon. Ikwinento ko sa kanya ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ko. Iniyak ko sa kanya ang bigat ng nasa dibdib ko na matagal ko nang sinisolo at tinatago. Nakinig lang siya sa akin, Mama Mia.
Inabsorb niya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko at pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit habang nagbibitaw siya ng isang pangako na kahit kailan ay hinding-hindi ko na raw ulit mararanasan ang mag-isa. Nagagawin niya ang lahat para iparamdam sa akin na deserving din akong makatanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao. Tinanggap niya ako, Mama Mia. Tinanggap at minahal pa rin ako ni Vincent sa kabila ng mga sinabi ko sa kanya tungkol sa nakaraan ko. Mula ng araw na iyon, Mama Mia, ay naging opisyal na po ang aming relasyon ni Vincent. Mas lalo akong nakaramdam ng pagmamahal at respeto sa kanya mula noon. Kung noon ay palagi akong nangungulila sa pagmamahal ng isang magulang, ngayon ay hindi na. Lalo na nang makilala ko ang buong pamilya ni Vincent nang isama niya ako minsan sa isang family reunion nila. Mabait ang pamilya niya, lalo na ang mga magulang niya. Kinausap rin ako ng mami niya at sinabi na ituring ko na raw siya na parang mami ko na rin. Kaya naman, Mama Mia, wala na po akong mahihiling pa sa halos 6 na taon naming relasyon ni Vincent. Nakatanggap ako ng pagmamahal mula sa lalaking mahal ko at mula rin sa kanyang buong pamilya. Si Vincent din ang nagpapaalala sa akin na huwag ko raw sanang kimkimin habang buhay ang sama ng loob ko sa mama ko. Dahil kahit ano pa man daw ang mangyari, ay utang ko pa rin sa kanya ang buhay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko na rin po masyado pang naaalala ang bigat na naramdaman ko noon dahil sa pagiging walang pakialam sa akin ni Mama. Ang mahalaga naman ngayon ay nandyan palagi si Vincent, pati na rin ang kanyang buong pamilya. Isa pa, Mama Mia, kaya rin siguro nabawasan na ang bigat na nararamdaman ko ay dahil nalaman ko 2 taon na ang nakakaraan na nakulong na ang pinsan kong si Kuya Ryan. Dahil sa pambubugbog niya sa kinakasama niyang babae. At nang minsan po nasilipin ko ang Facebook or sa Facebook ang buhay ng naging dentista ko na nang molestya rin sa akin noon, ay nalaman ko na namatay ang anak niyang babae dahil sa sakit nito sa dugo. Noon ko naisip na may kanya-kanya rin talagang karma ang bawat tao. At bumalik na sa kanila ang kahayupan na ginawa nila sa akin noon. Kaya naramdaman ko na oras na para magpatawad ako kahit na hindi naman sila humihingi ng tawad sa akin. Oras na para kalimutan ko ang masakit at napakadilim na bahagi ng buhay ko. Mama Mia, gusto ko lang din na magpasalamat sa inyo para sa pagbibigay nyo ng opportunity na maibahagi ko ang aking kwento. Marami po akong bagay na pinagsisisihan noon sa buhay ko. At isa na po doon ay nang hayaan ko ang sarili ko na maging isang bulag at pipi na biktima sa karahasan ng mga masasamang tao sa paligid ko. Naging mahina lang talaga ako. At natakot ako noon. Pero ngayon ay kaya ko nang lumaban. Kaya sana po sa lahat ng mga kabarangay natin na minsang naging biktima ng karahasan o kahalayan, huwag ninyo po akong gagayahin na naging bulag at pipi sa katarungan na dapat ay noon ko pa naibigay sa sarili ko. Lahat po tayo ay deserving na lumaban. Lahat po tayo ay deserving na irespeto. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Mama Mia, at muli ay maraming salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandra.